Ang mensahe ng Lord sa umagang ito, nasa series pa rin tayo ng ay yung theme natin sa pag-aaral natin, yung series na to ay yung All About Sin. Yung last 2 weeks, na pag-aralan natin yung tungkol sa yung una, yung mensahe ni Kuya Noli, for all have sinned, at ang kay Kuya Rene naman, yung our sins. Sa umagang ito, Kuya, okay, hindi siya nakikita. ang ang ating pag-aaral ay may pamagat na consequences of sin. So, consequences of sin, at ang nabasa kanina ng kapatid ay sa buong chapter ng Lamentation, chapter 1, yung verses 1 to 22. Sa ating po introduction, basahin natin sabay-sabay. Okay? Ready na po? Ready na po? Amen. Ayan. Ready? 1, 2, 3, go! Lamentations means wailing, great mourning, and weeping. Written by prophet Jeremiah soon after the horrible destruction and captivity of Jerusalem led by King Nebuchadnezzar in 586 BC. In this book, the prophet clearly described the awful consequences brought by sin. Jerusalem's constant disobedience, rebellion, idolatry, and backsliding made her captive and a slave. Because of the greatness of her sins, she experienced the first but just judgment and chastisement of the Lord. In this book, the prophet Jeremiah describes to us the horrible consequences of sin. Yan po ang introduction natin. So, ang consequences, ang kasalanan ay mayroong, ano po? Consequences. Maliit man o malaki. Yung pong yung Yad Bashim. Yad Bashim, dalang words yun. Yad spells Yankee Alpha Delta. That's Yad. Ang Bashim spells Victory Alpha Sierra Hotel Echo Mike. Yad Bashim. Ang Yad Bashim po ay isa po siyang Holocaust Museum na matatagpuan natin sa Jerusalem. Na ang Holocaust Museum na to ay dedicated po siya sa 6 na milyon na Hudyo na namatay po sa kamay po ng mga Aliman noong ikalawang digmaan padaigdig. Ang museum po na ito ay may naglalaman siya ng mga dokumento, mga litrato, kapahayagan, pelikula, at sari-sari pong artifacts na nagpapakita po ng kasindak-sindak na nangyari sa Israelitas noong digmaan na yon. Sa kanilang website po ng Yad Bashim, mayroong isang bayan doon na pinangalan ng Waldbrom na matatagpuan sa Poland. Ang bayan na to at that time, mayroon siyang population na 7,300. At sa 7,300 na yon, ang 4,200 dito ay mga Hudyo. Noong September 5, 1942, nang nilusob ng mga Aliman, yung mga Germans, yung bayan na to, the next day, September 6, nabawasan na po ng 4,200 ang kanilang population. Dahil po, dinala po ng mga Aliman, lahat po ng Hudyo doon sa death camps. Kinaptive sila, binilanggo sila doon. Alam na natin, pag sinasabi natin death camps, kung ano yung mangyayari sa atin. Ang museum po na to, yung Yad Bashim, ay isa po siyang malungkot na na pag-alala sa pasakit at paghihirap po ng mga Hudyo at the time. Ang museum na po na to ay hindi lang po siya nag-exist para po malaman natin kung anong nangyari sa mga Israelitas ng World War II, kundi nag-exist ito para maituro sa atin na dapat na huwag na mangyari ang mga bagay na to. Dahil po sa kasalanan ng tao. Ang Book of Lamentations, para siya pong Yad Bashim. Para siya po siyang isang museum. Na ito ay isang memorial na kasindak-sindak na nangyari sa kasaysayan po ng Israel, na sa pagsasadula natin,
ng kasaysayan ng Israel, sa pagbabasa natin ng Lamentation, ay maalala natin kung paano ba tinuruan ng Diyos. Paano niya ba dinisiplina yung mga Israelitas noon. At ito ay applicable din sa atin ngayon. Ang Lamentation po panaghoy sa Tagalog ay actually may chapters. Ang mga chapters ito ay actually mga tula. Mga tula na sinulat ni Jeremiah. So ang Lamentations, ang Book of Lamentations, may 5 siyang tula. At ang pag-aaral natin sa umagang ito, yung unang tula, yung unang chapter. Na si Jeremiah po, na hindi lang po siya eyewitness sa nangyari kung paano po niwasak ng mga Babylonians yung Jerusalem, kundi isa rin siyang ear witness kung paano po binabalaan ng Diyos ang Jerusalem at ang Israel, na kung sino po ang sisi ay ganito po ang nangyayari sa kanila, yung binasa natin kanina. So, ang Israel po, ang Jerusalem ay inignore nila. Binawalang bahala nila yung mga babala sa kanila ng Diyos. Kaya po, naka-experience sila ng sakit, paghihirap, pagkawasak po ng kanilang siyudad, ang capital city, Jerusalem, pagkawasak ng kanilang templo, at sila po ay nagiging captive sa Babylonia. Ang first chapter po ng Lamentation, ito po ay naglalarawan ng kalagayan ng Jerusalem at ng kanyang mamayan at the time. Yung first 11 verses po, ito po ay sa point of view ng isang estranghero. Yung isang estranghero, parang dumadaan siya sa Jerusalem at nakikita niya po yung nangyayari. Yung sa point of view niya, he is looking in Jerusalem. At sa remaining verses, verses 12 at hanggang 22, ito naman sa point of view ng Jerusalem, na nakikita niyo yung mga passers-by. Sinasabi niya, nakikita niyo ba ang nangyayari sa amin? Nakikita niyo ba yung aming paghihinagpis, ang aming sakit na naranasan? Ang dito po, ang emphasis dito yung looking. Looking. Either you're looking in sa Jerusalem at you're looking out. Ganun din po sa ating mga Kristiyano. You are looking in sa isang Kristiyano na naghihirap dahil sa disiplina ng Diyos, o siya din tumitingin sa atin. Ganun po yun. Ang purpose nito na tumitingin tayo upang po pagsabihan tayo mga anak ng Diyos ngayon. Sino po ang mga anak ng Diyos dito? Amen. Pagsabihan tayo ngayon at all through the ages of sa Christianity na huwag nating tularan ang ginawa ng Jerusalem, ng mga Israelitas noon. At we have to learn something from that mistake. At ano po ang matutunan natin? Si Jeremiah po, marami siyang ginamit na word pictures. Ibig sabihin, para po ma-imagine natin, ma-describe natin sa ating isipan kung anong nangyayari noon sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Ang Jerusalem po ay isa siya pang capital city ng Israel, na dito po pinili ng Diyos na manahan ang kanyang pangalan dahil po nandoon po yung templo. Doon po nakasentro. Doon po pinili ng Diyos na manahan ang kanyang pangalan. Na dati po ay marami siyang tao pumarito at pumaroon sa kalsada dahil po lahat po ng mga bayan sa Israel doon po pumupunta para mag-worship sa temple na located sa Jerusalem. Na ngayon po ay para siyang ghost town. Alam mo po dito na-experience natin lahat siguro ito, yung dito sa Middle East, nag-experience natin dito sa Jeddah tuwing Ramadan, before Maghrib prayer. Di ba walang katao-tao sa kalsada na pwede kang tumayo sa kalsada at mag-bowling ka, wala kang tatamaan. Siguro ganun ang sitwasyon nila doon noon. Na dati siya pong dakila. Dakila po siya dahil po ang mga Israelitas ay pinagmamalaki siya dahil sa kanilang templo.
Pinapagbalikan niya sa mga estranghero. At ngayon siya ay po ay byuda. Byuda parang iniwanan, naging malungkot. Na dati po siya ay nagiging queen of the cities dahil siya po yung capital city. Ngayon po siya ay alipin. Yun po mga word pictures na ginagamit ni Jeremiah para ma-imagine natin kung po ang nangyayari sa Jerusalem at the time. At ano po ang nangyari sa Jerusalem? Niwalang bahala niya po ang mga warnings ng Lord. Niwalang bahala niya po ang mga babala ng Diyos. Tayo kaya, ilang beses na tayo napagsabihan na nawalang bahala natin pinagsasabi sa atin. Di po ba? So sa Deuteronomy 28 po 900 years before nangyari ang sakuna na to sa Israel ay binalaan na po, may babala na yung Diyos sa kanila. So napaka-patient ang Lord natin. 900 years before bago nangyari yung bagay na to. Binabalaan na sila na, mamaya makikita natin yun sa mga verses natin. Binabalaan na sila ng Lord na mag-repent na kayo, magsisi. Kasi kung hindi ito mangyayari sa inyo, may mga consequences ang kasalanan nyo. Consequences na katulad ng Una-una, loneliness and separation. Na ang Jerusalem po ay dati siyang maraming tao, ngayon parang disyerto. Dati siyang reyna ng mga cities, ngayon siya ay isang alipin. Na siya dati siyang dakila, ngayon siya ay parang byuda. Yung byuda, parang siya yung imagery ng imagery ng isang wife na iwanan, namatay yung asawa. Pero po, ang Diyos namin po ay hindi naman siya namatay. Hindi naman siya iniwanan ng ating Lord. Di po ba? Ang ating Lord, nung nakipagtipan siya po sa Israel, ang tipan na to, yung covenant na to ay para siyang relasyon ng husband and wife. Nung nag-commit ng adultery po yung Israel by worshiping Baal and other gods of the nations, kung ano man ang Diyos na yon, ay naputol po ang kanilang relasyon. At alam na natin to lahat, ang kasalanan, malaki man o maliit, sumisira ng relasyon. Tama po ba? Amen. So sabi sa Isaiah 59:1 and 2, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God, your sins have hidden his face from you, so that you will not hear. So may mangyaring separation. And then po ang Diyos, ang kasalanan natin parang naging tabing siya. Iyon po ang natural na consequences ng maliit o malaking kasalanan. Separation. Tayo mga Kristiyano, di ba pag pag nagkasala tayo, maliit man o malaki, parang napakahirap manalangin. Na-experience na ba yon? Parang ang hirap manalangin. Kasi po, yun po ang natural na consequences ng kasalanan. Designed, preordained by God na ganun po ang mangyayari. Separated ka na. Ang Israel po para may konting background, pag binasa natin sa Jeremiah, para po hindi siya po magapi ng Babylonian at ang Ehipto din, kasi ang Ehipto at saka Israel, kalaban to ng mga Babylonians. Nakipagtipan siya sa Egypt. Egypt, magka-Berks tayo ngayon para pag sinalakay tayo ng Babylons, magtutulungan tayo. Pero ano pong nangyari? Nung sinalakay po ng Babylon ang Israel, natakot din yung Egypt. Kaya po, nagapi siya. Kaya po sabi dun sa verse 2, sa na ba yung verse 2?
Oops, hindi natin makita dito sa ano. Sabi doon, there's no one to comfort her. Ayan, so naman there's no one to comfort her. Hindi makita doon sa ano. Sa naka-highlight dapat 'yon, hindi na makikita. There's no one to comfort her. Ibig sabihin, naging malungkot po ang Israel. 5 times sinabi sa kanya, no, dito sa chapter na to, there's no one to comfort her. Alam niyo po, yung mga Kristiyano namumuhay sa kasalanan, ito po natural consequences ng kasalanan po. Wala itong kinalaman ng ibang Kristiyano dito. Pag nakasala, namuhay isang Kristiyano sa kasalanan, naging malungkutin siya. Dahil po, bakit po mamaya mas makikita natin. Dahil po, wala pong nagpipray sa kanya kasi po, nag-iisa siya, lagi gusto niya mapag-isa. Pero po yung Kristiyano na nagkakasala at nagre-repent, nagsasabi yung kasalanan sa kanyang, kapatid, medyo nagkasala yata ako. Nais yung gusto kong ipag-pray niyo ako. No? Masaya siya pagkatapos siya ipag-pray. Pagkatapos siya ipag-pray, baka lilibre po siya ng kape. Di po ba? Ganon, na mayroong fellowship na mangyayari. Ang mga kapatid natin na nagkakasala, pero hindi namuhay sa kasalanan, masaya sila. No? Kasi nagre-repent sila. Alam nila, kung may mga kapatid, mayroong support group sila na nangyayari. Pero po sa isang kapatid po na wala pong support group, naging malungkutin siya. No? Mamaya, makikita natin ang detalye ng lungkot na yan. Ang kasalanan po, hindi lang po siya nagwawasak sa relasyon natin sa ating Diyos. Naniwala kayo Diyos? Lahat ng kasalanan nagwawasak sa relasyon natin sa ating Diyos. Kung di, niwawasak niya rin yung relasyon natin sa ating mga kapatid. At bakit? Kasi po, instead yung kapatid na yun magre-repent, ano ginagawa niya? Umiiwas na sa kanyang mga kapatid. Ito yun po ang natural na consequences ng kasalanan. Of course, wala yung kinalaman yung mayroon naman nakakapatid na nakakainis, di po ba? Pero wala siya dong kinalaman. It is preordained by the Lord na yun ang mangyayari. Natural na consequences ng kasalanan yun. Bakit iniwasan niya ang kanyang mga kapatid? Kasi deep down inside, pag nakikita niya ang kanyang mga kapatid, he is being reminded of his sin or her sin. Naintindihan natin yon? Maliwanag ba yon? Pinapaalala sa kanya na siya ay nagkakasala. Sino sa inyo ang nais paalala sa kanya na lagi siya nakakasala? Sino sa inyo ang nais na pamukha sa kanya ang kanyang kasalanan? Wala. Kaya siya po umiiwas. Ang Israel po nung nakasala sa ating Diyos, naging captive po siya sa Babylon. Naging exile siya doon. No? At ang sabi doon, there's no sabi doon sa there's no resting place for his foot. Sa Deuteronomy 28:64 and 65, ito po yung babala ng Lord sa kanila. Ito po na yung babala ng Lord sa laban. Then the Lord will scatter you among all nations from one end of the earth to another. There you will worship other gods, gods of wood and stone, which neither you and your fathers have known. Among you, you will find no repose. Sabi niya, among you, you will find no repose. No resting place for the sole of your foot. The Lord will give you an anxious mind, eyes weary with longing, and a despairing heart. Kanina nabanggit natin na ang natural na consequences ng kasalanan ay yung isang kapatid na nagkakasala, namumuhay sa kasalanan ay nare-remind siya ng presence ng kanyang mga kapatid. Ngayon po naman, sa binasa natin, ang kapatid na to na namumuhay sa kasalanan ay nagiging mabalisa siya.
Bakit siya po nababalisa? Kasi po, ang espiritu na nanahan sa kanya is reminding him sa kanyang kasalanan. So, wala po siyang ligtas. Wala pong ligtas ang kapatid na patuloy nagkakasala. Kung iwasan niyo man yung mga kapatid na para hindi niya makita, may espiritu sa kanya na nagsasabi, "Hoy, anak, nagkakasala ka." Kaya na po napababalisa siya. Kaya nga po yung mga kapatid na yung namumuhay sa kasalanan, nagiging mainitin yung ulo. Lagi siyang mainitin yung ulo. Nag-iiba yung pag-uugali niya, nagiging critical ang kanyang pag-iisip. Nagiging mapintasin. Ang dating ang mga kapatid na nire-respeto ngayon ay yun na yung may mga kasalanan. Ang dating kapatid niya na ka-Berks niya, ka-FB niya, ngayon hindi na. Unfriend na. Di po ba? Lahat po para sa kanya ay may problema, maliban na lang sa kanya. Ganun po ang natural na consequences ng kasalanan pag hindi tayo nag-repent. Kaya po mga kapatid na ito, naaawa talaga tayo. Pero po, dapat natin maintindihan, kayo nakarinig na ngayon, na ito po ay natural na consequences ng kasalanan. This is preordained by God. May espiritu, tayo mga Kristiyano, tayo po ay may covenant relationship with the Lord through the blood covenant of our Lord Jesus Christ. Mas mataas kaysa Israelitas. Kaya po, tayo, gano'n din po ang mangyayari. Ano pa po ang mga consequences ng kasalanan? Oops, dito pala. Loss of our witness. Ang kalsada po sa Jerusalem patungo at paron noon ay marami siyang worshippers lagi. Dahil po nandun yung templo. Dahil nandun po yung templo, kalimitan po ng mga celebrations sa mga piyesta nila, maraming silang piyesta, no? Feast of Passover, Tabernacle, or Pentecost, kung anong klaseng piyesta. Para sa atin. Di po ba? Kaya masarap umuwi sa atin pag may maraming piyesta. Di po? Maraming libre. Ngayon po, wala nang katao-tao to, ang kanilang templo. Dati, ang kanilang templo na pinagmamalaki nila na sa mga piyesta na dahil pinapupurihan nila ng ating Lord, ay wala na. Sabi sa verse 4, "The roads to Zion mourn, for no one comes to her appointed feast. All her gateways are desolate. Her priests groan, her maidens grieve, and she is in bitter anguish." Sa verse 10, "The enemy laid hands on her treasure. She saw pagan nations enter her sanctuary. Those you have forbidden to enter your assembly." So wala na pumupunta sa kanyang piyesta. Wala na pong mga estranghero na supposed to be ay titingin doon at baka sasamba din sa ating sa Lord. Wala na. Wala na pong pumupunta. Ang kanilang temple po ay ang mga ginto doon ay ang mga kayamanan doon ay ninakaw na ng Babylonians. Siguro pati yung Ark of the Covenant, di po ba? Kaya nga po siguro sa sine hindi matatagpuan ni Indiana Jones yung Ark of the Covenant. Naunahan na ng Babylonians. Na ang kanyang mga kaparian ay nagluluksa dahil po nagugutom. Dahil po nawalan na sila ng trabaho. Ang kanyang mga naggagandahang dilag, ay naging malungkutin dahil wala na pong magbibigay ng rosas. Wala na pong maglilibre. Di po ba? Kasi pag kinaptive ka kasi ang gusto dalhin ng ng mga hari noon ay yung mga lalaki kasi po yung gagawin nilang slave. So lahat ng mga binata dinala na po ng Babylonian sa kanilang lugar. Dahil po sa kasalanan, ang Israel po nawala ang kanilang worship.
dahil po sa kasalanan, nawala ang kanilang worship. Ang Kristiyano, pag nagkakasala siya, namumuhay sa kasalanan, mawawala ang kanyang worship. Nawala ang worship ng Israelites kasi long before tumigil na sila sa pag-worship. Kaya pati yung physical place of worship, kinuha ng Lord. Binigay na po sa Babylonians. Winasak na. Ito po ang nakakalungkot na natural na consequences ng kasalanan. Dapat natin maunawaan na ang kasalanan, maliit o malaki, may consequences. Hindi natin binibaby. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ang ating Panginoong Hesus mismo, binabalaan niya yung churches doon sa Revelation, na kung hindi kayo magsisi, tatanggalin ko ang inyong lampstand. Ibig sabihin yung ability niyo to witness for me. Ang sabi doon sa Revelation, remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you don't repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Kaya nga po ang kapatid, no, na dati dalang Bible, bit-bit-biting Bible, hawak-hawak din sa kanyang kamay. Tapos ngayon, iba-iba ng hawak niya ang kamay. Sabihin ng mga hindi mo nang paleta sa kanya, no? Sabihin sa kanya, pa-Bible ka pa. Yun pala, katulad ka rin na sa akin. Yun din pa rin yung pag-iisip mo. Nawala na pong kanyang witness. Mga kapatid, hindi natin dapat hayaan ang mga bagay na to. Kung nagre-rebelde at patuloy tayo nagre-rebelde sa ating Diyos, mawawala pong ating witness. Ang Diyos po, si Kristo, nasa sa ating buhay, hindi natin maipapakita dahil po hindi natin siya pinamumuhay. Pinamumuhay natin yung sarili natin. Pinamumuhay natin kung ano yung nakikita sa mundo. Paano pa tayo mag-witness? Ano pa po ang mga ang consequences ng kasalanan? Depende po kung paano na-expose yung ating kasalanan, di po ba? Pag na-expose yung anak, minsan mga kapatid ayaw na pumunta kasi may expose doon ang kasalanan natin. Diba? Hindi na natin nakikita. So depende po kung paano na-expose ang kanyang kasalanan, kung gaano kagrabe ang kanyang kasalanan. It will lead to humiliation. Napapahiya. Itaas ang kamay ng sinong gustong mapahiya. Ang gustong mapahiya dito, itaas ang kamay. Wala? Wala kayo. Bakit wala? Ayaw. Ayaw daw. Pag-isipan niyo mabuti yan kung ayaw niyo talaga. Ang Israel po, isa po siyang nasyon na dating kinakatakutan ng kanyang kalapit na nasyon. Ngayon siya po ay pinahihiya siya at napahiya. Kasi dati siyang powerful, ngayon na hindi na. Slave na siya, napahiya siya. Sabi doon, all the splendor has disappeared from the daughter of Zion. Nawala na, napahiya na siya. Sa verse 8, ang sabi doon, Jerusalem sinned greatly and become unclean. Sa Israel po, sa kanilang kultura, ang isang taong unclean, halimbawa, ang isang kinukonsidera na unclean ay isang babae na may regla, unclean yon, kaya hindi siya ang babae hindi siya pwedeng mag-alay ng kanyang kung ano man nais niya alay. Sa mga kalalakihan, nagiging unclean sila kahit sa kababaihan din, Halimbawa, pag nakahawak sila ng mga bagay na unclean na kinukonsider na Israel, halimbawa, yung mga patay na hayop, pag hinawakan nila yon, naging unclean sila. Hindi na sila holy. Ibig sabihin, they are not ritually holy. Hindi morally holy, ritually holy. So, ang ginagawa ng mga sa pare, unclean ako. Sabihin ng pare, sige, unclean ka. Pagsasabi ng pare yon, pagsasabi niya, para ikaw ay hindi makipag-communicate o
salamuha sa iyo. Kasi pag nahawakan ka, magiging unclean din yung nahawakan, no? So parang napapahiya ka rin kahit papano, no? Para maging clean sila uli sa babae pagtapos na yung regla, of course. Sa lalaki naman, may mga ritual sila na ginagawa na before at the end of the day, ginawa nilang yung ritual na yun, pabalik sila sa pare, ay, pare, ito na, malinis na ako. Tapos ang pare din yung magde-declare noon. Ngayon, iyon ang kalagayan ng Israel. She is despised. Kinamumuhian. Sino sa inyong nais kamuhian? Sabi po sa verse 8, Jerusalem's nakedness was visible. Kasi po parang ano siya, no? Parang isang tao na nahuli sa act of yung pangangalo niya, yung hubot-tubad siya. Sa ngayon, lalo kang mapahiya, baka sa Facebook ka na ngayon. Na i-video ka ng misis mo, ng asawa mo. Ano na, kaya nga po, may mga artista no, na napapahiya sila dahil sa pinagagawa nila. Ganun po, parang napahiya ang Israel, parang ganun po ang kalagayan. At hindi pa po nakontento ang disiplina ng Lord sa kanila, tuwid po silang actually hindi sila nakakabili ng pagkain. Sabihin mo, paano sila nakakakain? No? Nagbabarter po sila. Halimbawa, sinasabi, kasi kinamumuhian nga sila, hindi sila pinagbibentahan. Sabi, pwedeng bumili? Hindi eh. Wala kami pagkain kahit meron siguro. Meron akong dito, 1 kilong ginto. Ito, may ko isang loaf ng bread. Ganun po ang kalagayan po ng Israel noon. Wala pong nais magkipag-fellowship sa kanila. Kailangan pa sila gumastos ng malaki para po sila makakain. Kaya po nagbabarter na lang po sila. Mabuti kung ang isang Kristiyano po ay nagre-repent, ano nangyayari? Nalilibre. Di po ba? Nakakalibre. Di po ba? Kung hindi kung andun ka na maglayo ka, di gumastos ka ng sarili mo, di ba? Kung wala kang pera, di bahala ka sa buhay mo. At least, may Kuya Boy, no? O kaya, kung sino naman nagpapalibre dyan, si Kuya, patalastas yun dahil laging nagpapa-juice word. Yan po ang kalagayan po ng Israel noon. Alam mo po, ito ang ilustrasyon na to, ay ito po yung ilustrasyon na hindi totoo, na hindi po nag-exist. Pakinggan niyo mabuti. Na mayroong isang anak ng Diyos, gumising siya at sabi niya sa sarili niya, gusto ko yatang sirain ang buhay ko ngayon. Gusto ko yata ipahiya ang aking sarili. Gusto kong ipahiya ang aking mga asawa at anak. Gusto kong ipahiya ang aking church at ayaw ko na may kasama sa mga aking brethren. Ang ilustrasyon na yon ay hindi po nag-i-exist na Kristiyano yon. Pero ito yung nag-i-exist na Kristiyano. Napagising niya sa umaga, nakakita po siya ng ballpen. Maganda yata ang ballpen niya sa opisina. Makakakuha nga sa... wala akong band-aid sa bahay. Ito, makakakuha muna. Yung maliliit na ginagawa natin na choices natin. Yung maliliit araw-araw na mayroon tayong tawag dito, compromises. Pinaganda lang natin pangalan, compromise, pero actually kasalanan yun. Alam mo tayong mga Kristiyano, kung minsan maganda tayo maghanap ng salita para mapaganda yung itsura ng ang tunog ng ating kasalanan. Compromise. Ay kompromiso tayo na maliit, dito. At later on, compromise tayo sa Bible study, dito tayo attend, worship, o sa kung ano man yung mga fellowship dito, ang ginagawa natin sa iglesia. Sa pangalawang gawa mo na yon, madali na. Di po ba? At lagi mo ginagawa, later on, you will completely forget about God. Titigil ka pa na po sa panambahan sa Diyos.
Tingnan niyo po ang mga kapatid na wala dito. Tanong niyo sa sarili niyo. Nung gumising ba sila, nag-decide na sila na hindi sila mag-church? No. Matagal na proseso nangyari yon bago nangyari sa kanilang buhay yon. Huwag natin hayaan na mangyari ang mga bagay na to sa atin. Amen po ba? Amen. So, paano natin ma-avoid yung mga pangyayaring ito? Ano pong matutunan natin sa kasalanan po ng Israel? Huwag nating ibahala ang mga pabala ng Diyos. Si Jeremiah ngayon, nagbago siya ng perspective sa verse 12. At this point, nagsasalita siya sa point ng nasa loob siya ng Jerusalem. At may mga passers-by na dumadaan. Sabi doon, it's nothing to you, all who pass by. Look around and see. Is my suffering like any suffering that was inflicted on me that the Lord brought on me? Sabi niya, kinakausap niya ngayon yung mga nakatingin sa kanya. In essence, ang sinasabi ni Jeremiah, kayo po na nakakita sa akin, hindi ba kayo nababahala? Hindi ba kayo naligalig sa aking kung ano po ang nangyayari sa akin? Sa aking hirap, hindi ba kayo nagtataka ba't ako naghihirap? Sinasabi niya ito, kinakausap niya po ang mga estranghero. At ngayon din kinakausap tayo ni Jeremiah. Na huwag niyo pong tularan po ang ginawa po namin. Look at me. Ano po yung ginawa ko? Huwag niyo pong tularan. At nagiging clear yon ang sinasabi ni Jeremiah kung bakit niya sinasabi yon na huwag siyang tularan. Kasi sabi doon, the Lord brought me in the day of His first anger. Ang Diyos po ang nagdala sa kanya, sa kanyang kalagayan na yon. Hindi po yung mga nakakainis natin na mga kapatid. Kung minsan nakakainis ka naman. Diba? Ang Diyos po, wala tayong kinalaman doon. Dapat natin intindihin yon. Huwag nating iwalang bahala yung salita ng Lord, ang kanyang magbabala sa atin. Ngayon narinig na natin ang mensahe ng Lord sa umagang ito, huwag nating ibahala ang salita ng Diyos, ang kanyang mga babala. Amen po ba? Amen. Now, ang Israel po noon, they clearly see now bakit nangyari sa kanila to. Kasi in-acknowledge na nila na ang Diyos ang may dala sa kanila. At ano po ang matutunan natin? They acknowledge God's hands. Kasi sabi doon, the Lord brought me. At sabi doon, He sent fire. He spread a net for me. He made me desolate. He handed me over. No? Ina-acknowledge na nila na ang Diyos pala may kagagawa noon. Tayo mga Kristiyano, if we acknowledge ang kamay ng Lord, yung si Duterte pa kamay na bakal, sa ating buhay araw-araw, at hindi natin walang bahala ang kanyang babala, ang kanyang salita, ina-acknowledge natin ang kanyang kamay sa ating buhay araw-araw, alam niyo po ang mangyayari sa atin, maging masaya po tayo. Amen po ba? Amen. Walang Kristiyano po na namumuhay para sa Diyos na malungkot. Alam niyo po si Satanas kung sumali siya sa kakompetensya ng mga Christian sa Olympics ngayon. Alam mo, sa tingin ko lang marami mas marami pang medal si Satanas. Si Satanas kasi, tinwist niya ang ating isipan na pag tayo may control ng ating buhay, tayo ay maging masaya. Lais na, tayo, natural sa atin yun, nais natin may control sa ating buhay. Natural yon. Pero hindi yun ang design ng Lord. Nais ng Lord na siya may control sa ating buhay.
Kaya po, si Satanas siguro pag sinabitan ng medalya, si Satanas tagumpay sa kapatid na to. Medal. Ito naman yung kapatid, talunan. Kasi po hindi pa nagbabago ka ng isip. Ang ibig sabihin sa pagbabago ng isip ay repentance, di po ba? Metanoia, change of mind. Kaya po ang ating kinagwalian, ang ating mga stand ngayon, kung hindi biblical, baguhin na po. No? Magbago na, mag-metanoia na, o mag-change ng mind, mag-change ng isipan. Kasi akala natin, pag tayo may control ng buhay natin, masaya tayo. Actually, hindi. Lalo pong gulo yung buhay natin. Kung sino po ang lais magulo ang kanyang buhay, sige po. Bahala kayo. Sabi ng dito sa text natin, sabi, my sin, sabi ng Israelian, ibig sabihin, ina-acknowledge na may kasalanan siya. So tayo man din, i-acknowledge natin yung ating mga kasalanan, ating mga kalikuan. Agree ba tayo doon? Amen. Huwag na natin isipin na, kasi parang masakit, o kaya masasaktan kaya siya? Fellowship ka muna sa Diyos bago sa inyong kapatid. Kasi you can never fellowship with your fellow brethren kung wala kang fellowship sa Diyos. Kasi doon ang umpisa ang fellowship sa Diyos, hindi po sa kapatid. Amen po ba? Amen. Tandaan natin yon. Ano pa po ang matutunan natin sa Israel? Admitting that God is right, no? Sabi sa sa 18, the Lord is righteous, yet rebel against His command. Listen to all you peoples, look upon my suffering. My young men and maidens have gone into exile. I called to my allies, but they betrayed me. My priests and my elders perished in the city while they searched for food to keep themselves alive. Sabi doon, the Lord. Tingnan natin yung salitang Lord. Capital letters lahat. Hindi ko yung kinapital, caps talaga yon. Pag nakita natin ang Lord na capital letters, ano pong sinasabi sa atin? Ito ay reference sa kanyang pangalan na sa kanyang covenant name sa Israel. At ano kanyang covenant name? Yahweh. No? Yahweh ang kanyang covenant name. Yun ang pinakilala niya kay Moses. So pag nakikita natin all capitals, ibig sabihin nun, ang Bible nagre-refer sa kanyang covenant. Na ang na ina-acknowledge na nila ng Israel ang kanilang covenant sa ating Lord. Ang kanilang covenant sa ating Lord ay ang Lord ay i-bless sila pag sila ay nag-obey. Pero po, ang Israel po ang nag-break ng covenant. Kaya po, pinarusahan siya ng ating Lord. Pero at this stage, Israel, ina-admit niya na po, siya po ang may kasalanan. Na tama pala ang Diyos. Pag nakikita tayo na may nabasa tayo something sa Bible, ay sinabi pala ng Bible to. Parang hindi itong pananaw ko. Magbago na ng isip, mag-repent. No? I-admit natin na tama yung Diyos. No? Huwag na natin kontrahin pa. Kasi tayo lang din ang mahirapan. Sabi ko kanina, kung gusto nyo mahirapan, hindi kumontra kayo. Dahil po ang Israel po nag-break ng covenant sa ating Lord, the Lord has every right to judge every sin ng Israel. Tayo man din po, God has the right to judge every sin sa ating buhay. Ulitin ko, judge every sin. Maaring gamitin yung isang kapatid, na i-judge yung isang kapatid, gamitin niya yung, kung sino man sa inyo,
gagamitin ng kapatid, 2 or 3 gagamitin niya, o kaya gamitin niya yung church to judge our sin. Hindi natin ginajudge ang tao, sabi ko, judge his sin. Ang sin, no? Hindi po tayo. Kasi po, ang Lord lang po ang may judgment to sa tao kung saan sa pupunta. Wala po, kahit ang church, wala pong ganong kapangyarihan. Ang Diyos natin ay Diyos. Tama po ba? Amen. Hindi po tayo Diyos. Ang Diyos natin ang nagsaset ng condition, hindi po tayo. Kaya kung gagawin natin, susunod na lang tayo sa condition ng Diyos. Kung may mga kasalanan tayo, pag-isipan natin mabuti, maliit man o malaki, pagkatapos ng nasusunod. Sa last 3 verses, sa chapter, sa verse 20 hanggang 22, ang Jerusalem po ay nag-umpisa nila silang nakiusap sa ating Lord. Nakiusap sila na tingnan po ang kanilang situation. Tayo din, di po ba? Nakikiusap tayo sa Lord. Tingnan mo po ang aking sitwasyon. Nakikiusap siya sa Lord at sabi ng Jerusalem ay, Lord, i-reverse mo po ang aming situation. Ako, hindi naman palang i-reverse. Hindi naman pala end of the world na. Pwede naman pala. Tayo, mga Kristiyano, ganon. Lord, tingnan mo po ang situation ko. Pwede mong baliktarin to. Actually, ang prayer pa ng Jerusalem ay, kung ang ginawa ng Babylonian sa amin, ay gawin mo rin sa kanila. So, ano po matutunan natin dito? We can avoid, this calamity sa ating buhay kung don't wait for God's discipline to pray. Huwag na nating antayin na disiplina ng Diyos bago tayo manalangin. Ang prayer, ito po yung ugnayan sa ating Lord. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pag may meditate ito po yung ugnayan natin sa ating Lord. Kung ang communication ito yung susi sa lahat ng relasyon, at alam na natin yun, pinaka-basic na kahit hindi ka pa mag-aaral ng Bible, alam na ng lahat yata ng tao yun. How much more with our God? Ang Espiritu po na nanahan sa atin, siya po ang tumutulong sa atin na magkipag-communicate sa ating Lord. Ang pinaka-basic, sabihin nyo sa katabi nyo, basic. Ang pinaka-basic, alam ko kung ano pagka-basic. Kung nais nyo lumago sa ating Panginoong Hesus, ay manalangin. Maging prayerful. Ang Bible po, kinukuman tayo na mag-pray tayo personally. Di po ba? Amen po ba tayo doon? At tayo ay inutusan din na mag-pray corporately. Kung nagpipray kayo personally, mainam. Pero kung di kayo ma-attend ng mga corporate prayer, alba prayer meeting o kaya yung vigil, kulang po ang prayer life natin. Kulang po ang prayer life natin. Kulang po ang pinaka-basic po na ingredients para lumago tayo sa ating Lord. Ayaw ko noon eh. Hindi ako marunong manalangin. Nahihiya ako. Kanino ka ba nahihiya? Sa Diyos o sa katabi mo? Kung nahihiya ka sa katabi mo, iba po ang focus natin. Ang focus natin po sa pagpunta sa church ay ang Lord. Wala na pong iba. Amen po ba? Amen. Hindi yung nagpipreach dito, hindi yung pastor, hindi yung elder, hindi yung kaibigan natin, hindi yung kaberts natin. Ang Lord. So ito po yung pinaka-problema po ng Israel. Actually, ito yung pinaka-root problems ng Israel. Yung they stop ang communion nila sa ating Lord regularly. Alam niyo po, ito po, natural na consequences ito mangyayari. Pag tumigil tayo sa pananalangin, anong pong mangyayari? We will stop worshiping God.
we will stop. You will surely stop worshiping God. And if you stop worshiping God, ano pong natural na consequences nun? You will stop worshiping other idols. Your idol, Pokemon, FB, ano pa ba? Kahit yung inyong mga ministries. No? At kung mag-worship tayo ng other idols natin, ano mangyayari? We will pursue yung mga temporary joy of this world. No? Ganun pong mangyayari, no? Mga natural na mangyayari yon. If you pursue the temporal joy of this world, you will not pursue the eternal joy of the Lord through obedience. Obedience. Obedience and obedience. Ano po yung ating gagawin para po magkaroon tayo ng victory over sa mga ganitong klaseng temptation, sa mga ganitong klaseng kasalanan? Una po, keep the future in mind. Yun ang sabi sa verse na, no? She did not consider her future. Kung matempt tayo o na magkasala, isipin natin yung mga possible consequences nito. Nais ba nating na ma-separate sa Diyos at sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Nais ba nating ang abilidad natin to witness for God, yung kapangyarihan, not abilidad, sorry, kapangyarihan to witness for God? Nais ba natin ma-experience na mapahiya tayo ng ating family, including the church? Yan po mga possible na ilan sa possible na consequences. Kung ayaw natin po, then we have to say no to temptation. Confess ka agad kung nagkasala. I-admit ka agad na Diyos ang tama. Magsisi tayo po, mga kapatid. Bago tayo tumingin, ako ay ba magkakasala? Halimbawa, dumaan yung babae. Ako kapag lumingon ba ako, magkakasala ako? Pag hindi, okay lang. Mag-appreciate ka. Kung magkakasala ka, wag na. Bago ba ako mag-action, magkakasala ako? Baka masuntok ko ito Bago ba ako magsalita, makakasakit ako ng damdamin? Mag-isip muna tayo. So bago tumingin, magsalita, o mag-act, mag-isip muna. Ano pa po ang nais natin gawin? No? To be wary, be watchful of our pride. Sabi sa Corinthians, 1 Corinthians 10:12, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Sa Jeremiah, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Isa pa po, ang kasalanan po ng Israel ay yung kanilang pride. At maging ang mga Kristiyano din. Kasi akala po ng mga Israelitas, sila po yung chosen people, sila ay okay na. Nasa kanila po ang templo sa Jerusalem, sila ay okay na kasi andun yun na yung Diyos Sila ay okay na. Pag kayo po ay sinasabi niyo po na kayo ay Kristiyano, okay na kayo, nagkakamali po kayo. Ayan po ang thinking ng Israel, na sila ay chosen people, nandun yung temple sa kanila. Ay, hindi po mangyayari sa amin yung sinasabi ni Jeremiah. Hindi po mangyayari yun. Don't think na you will not fall away from God. Maliit kasalanan. Don't think na you will not fall away. Huwag tayong mayabang. At ang panghuli, paano ba natin maiwasan ang mga kasalanan?
encourage one another. Magkaroon tayo ng fellowship. Lagi tayo nasa fellowship. Sabi sa Hebrews 10:24 to 25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ayan, sinasabi good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see in the day of approaching. Ibig sabihin, umattend tayo ng mga fellowship, umattend tayo ng mga prayer meeting, umattend tayo ng service, lahat po ng alam natin na may gawa ng church, kung available na lang naman tayo, yan natin, i-avail natin, encourage natin ang bawat isa. Ito, special mention, hindi nila alam. Para sa mga mag-asawang si Clay at saka si ate, minsan kinausap ko si ate, sabi ko, ang kanyang iba, ang si ate, Kuya Clay, nagpasalamat ako sa kanila dahil something may sinabi si ate na hindi ko sinabi sa kanya kung ano yon, na na-encourage ako. No? Hindi ni ate alam kung paano i-encourage yung may na-encourage pa sa sinabi niya. Hindi lang po ina-acknowledge natin na ang presensya ng bawat isa na nakakatulong sa atin. In-encourage natin talaga na tumalo kung iniisip niyo na wala kayong doon part, nagkakamali po kayo. Huwag niyong isipin sa music halimbawa, wala naman akong part doon. Ay, sino may sabi sa iyo? Ay, hindi ko naintindihan talagang Bible study doon eh. Hindi ko gusto yung Bible study leader na yan. Ano ba yung topic niyo? Patience. Ay, akala ko love. Hindi, pinagpasensyahan ko lang siya po. Di man natutunan ka pa rin. Patience. Di po ba? Kaya po, mga kapatid, sana maintindihan natin to. Dinesign ng Lord ang fellowship para po tayo ay sa Kanya. At pangalawa sa atin. No? Kung iniisip lang natin ang fellowship para sa ating masarili po, nagkamali po kayo. Fellowship does not come from ating bonding sa isa't isa. Fellowship comes from God. Kaya po ang isang kapatid po na walang fellowship with the Lord, kaya po dinidisiplina natin kasi that's indication na wala siyang fellowship sa Lord. Then you don't have the fellowship sa church. Yan po hindi siya natin pinapalayas, kundi po yun po ang katayuan niya. That's an affirmation na ganyan ang katayuan niya para malaman niya na ganun ang katayuan niya. Hindi natin iniitsipwera, mahal natin yon mga kapatid. If you want to affirm that you love God, fellowship with one another. Palakasin ang katawan ng iglesia. Amen po ba? Amen. Tayo po ay tumayo. Palakpakan natin si Lord. Father God, purihin ka po, dakilan ka po sa aming mga buhay. Maraming salamat po muli sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo sa amin. Nawa po, Lord, kung matigas man ang aming puso, ang aming isipan, Lord, sa inyong mga salita, Father God, ngayon po kami ay namamanhikan sa inyo, Lord. Turuan mo kami, Lord, magpakumbaba sa inyo. Father in heaven, gumamit ka po ng paraan po, Lord, para po hindi kami makasala sa inyo. Panumbalik ang aming relasyon sa inyo, Father God. Na ang lahat ng klaseng kasalanan po ay kamumuhian namin, Father God. Father in heaven, help us also. Help this church, Lord, to grow, Lord, by fellowship with one another. Father in heaven, maraming salamat muli po sa patuloy niyo na pagtuturo sa amin. Nawa po, Lord, ang mensaheng ito, Lord, ay matimo sa aming puso, sa aming pong isipan, at nais namin po na huwag iwaglit po ang inyong mga salita. Nais namin po itago ito sa aming mga puso, Father God. Tulungan niyo kami, Lord. Father God, mangyayari lang ito, Lord, if you continue to speak to us mightily and remind us, Lord, ang aming kalagayan in front of you. Kaya, Father God, pinupuri ka namin, dinadakila sa aming buhay, sa tanging pangalan ng Jesus. Amen.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen? Tayo po ba ay pinagpala? Kasi ito po yung mga pinagpala akin pong nanyahan dito sa unahan na magbigay yung totoong pagmul sa ating Panginoon. Para hindi mo ubos. Magandang umaga mga kapatid. So, unahan ko na to para hindi humupas. Salamat sa buhay ko na ipinagkaloob ni Lord sa 2 taon. So, siya ang palagi kong sinasandalan sa buhay ko, sa pamilya ko. So, 2 taon na ako ngayon. Lagpas na. Kahit gumagapang yung sekreto kong edad. Pero parang bata pa rin.